Diyos maray na pagkahapon sa gabos po na nakatutok digdi sa tuyang namumutan na estasyon ang Veritas Legazpi 1008. Welcome po digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Ini po ang programa na kung saan pinaghihiling niya to ang mga pangyayari sa tuyang palibot, sa tuyang simbahan, sa tuyang komunidad. And of course, inihiling ta kung ano ang perspective kan iba't ibang mga tao, kan mga organizations, and at the same time, kung ano po ang perspective kan sa tuyang kristyanong pagtubod, kan sa tuyang simbahan. So welcome po digdi sa tuyang programa, ini po si Father Kevin Fonasher. Ano ang pag-urunan tango niya na pagkahapon, ini pong nagdadangadang na kapiestahan kang Santo Niño na isa-celebrar ta po sa maabot na Domingo, this Sunday. Ano po? The third Sunday of January. And magayon na hilingon niya to ang kapiestahan ini sa mas dakulang konteksto kan pagtubod, kan hustisya, dangan kan futuro, kan sa tuyang mga kakian. And of course, inihiling ta po ini mga katiwala or hilingon ta po ini sa paagi kan sa tuyang Catholic social teachings. Pero bago yan, bago kita padago sa mga naabot po kan sa tuyang broadcast, sa paagi po kan sa tuyang istasyon, ang Veritas Legazpi, sa paagi man po kang Veritas TV, DCTV Channel 2, and of course, sa paagi kan sa tuyang Facebook page na Radyo Veritas Legazpi, maray na hapon po and welcome po digdi sa tuyang programa. Dalan muna nin bati sa mga nagseselebrar kan sa indang ordination anniversary ngunyan na aldaw, no? Kay Father Ricky Bermas, kay Father Herbert Canar, kay Father JC Omar Socrates Vita, kay Father Pope Ricafort, and then kay Father Totot Real. Good afternoon po sa indo mga katiwala. So ining maabot na kafiestahan, ano po? Usually baga pag nag-celebrate kita kay ining Feast of the Santo Niño, ano po? May pinagkukurahaw kita, no? Pit Señor. Lambang January mga katiwala, ining mga tataramo na ini mina-echo, no, sa hali sa Cebu. Dangan sa iba pa na mga lugar digdi sa Pilipinas. And maski na nga ni sa ibang nasyon. No? Nadadawag niya to ini sa mga simbahan, no? Sa mga agihan, sa mga radyo, sa mga harong. Pinagkukurahaw ang Pit Señor nin may kagaya-gayahan. O kaya man, pinaghilom. Ano? Maski na nga ni baga na dipisila ng sarong tao. Asin man dara-dara kan lambang saro sa silensyong pagpangadji. Ang Pit Señor mang katiwala bako sa naining kurahaw nin pagdebosyon. Kundi saro man nining pagpapahayag saro man na pagkurahaw nin paglaom. Asin man pagtitiwala. Ang kapistahan mang katiwala kang Santo Niño bako sa naini sarong cultural celebration. Bako sa naini sarong religious tradition na namanan niya to, no, sa satuyang mga magurang. Kundi igwa ini nin sarong hararumon na theological truth or statement. Ano ining katotohanan na ini? Nan sa tuyang mahal na Diyos pinili na maglaog sa katawuhan sa istorya kan sa tuyang kitang mga tao sa paagi nin sarong aki. Bako bilang sarong hade. Bako bilang sarong gerero. Bako sa paagi nin sarong mayaman na ruler. Kundi sa paagi nin sarong vulnerable na aki. Sarong aki na dependent maray sa pagataman kan mga tao. Sarong aki na exposed sa danger. Sarong aki na exposed sa kadukhaan. Asin man sa uncertainties. Asin sa iling ko mang katiwala, ining pagpili kan mahal na Diyos
na maglaog sa satuyang historya sa paagi kini sa satuyang kasaysayan, dapat magdisturbo inis sa tuya. But in a good way. Ninhuli tan pagtaong onra niyato sa Santo Niño, pinapahapot man kita o hinahapot man kita. An enot na hapot, ano daw ang satuyang kinaban para sa mga aki sa ngunya na panahon? Asin gurano daw kita kadayupot sa mahal na Diyos na pinili na magdatong siring sa sarong aki. So iyo ini ang mga sasimbagan niyato while using the lens of the Catholic social teachings. So sa giraray, ang istorya kang Santo Niño Mangkatiwala sa Pilipinas nagpuon kang 1521. No, siguro aram tanaman ini na kung sa inso imahen kay ning Santo Niño, kay ning Child Jesus, pinagtao bilang regalo. Sarong bagay na ma-discover asin man magiging simbolo ni nagdadanay na pagtubod. And of course, over the centuries, ining pagdebosyon kay Santo Niño Mangkatiwala, nakaugat ng maray sa satuyang espiritualidad bilang mga Pilipino. Sarong spirituality na magayagaya. Sarong spirituality na resilient. Asin nagtitiwala. Asin man deeply communal. Pero Mangkatiwala ining debosyon na ini, kung warang pagurup-hurup, magiging daing laog. Magiging hababaw. So, ang Santo Niño, bako sana siya sarong magayon na imahen, although it is. Kundi, sarong man pala nining agyat. Sarong pagpapagirumdom, na mahal na Diyos, pinag-identify ang sayang sa diri, duman sa mga pinaka-vulnerable. Duman sa mga saraday. Si Jesucristo bagamang katiwala mismo, nagsabi siya duman sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 5, whoever welcomes one such child in my home, welcomes me. Halian mismo sa nguso, kan sa tuyang kagurangnan. So, sa pag-welcome niya to sa Santo Niño Mangkatiwala, is actually to welcome children as they are, not as symbols. Bako bilang mga dekorasyon sa sarong festival, kundi mga persona. Persona na may dignidad, may mga diretsos, asin man may mga pangaturugan. So, ini Mangkatiwalang pinag-urunan ta po, manunungo digdi sa kafestan kang Santo Niño. No, may agyat ini, no, bako sana ini good feeling, kundi saro ining imbitasyon na hilingon ang mga aki, no, bako na nga ni bilang simbolo, bako sana bilang mga dekorasyon sa kapiestahan, kundi bilang mga tao, no, na may dignidad, may mga diretsos, asin pangaturugan. Sa tuyang pagbabalik Mangkatiwala, hilingon niya to kung ano man ang sitwasyon, ano ang kondisyon kan mga kaakian sa bilog na kinaban, asin man digdi sa Pilipinas. Tangani na mas masabutan niya to kung ano ang agyat sa satuya gabos, no? Digdi sa selebrasyon kang Santo Niño. Diyan sa